Bago tayo magsimula mga kabsat, huwag kalilimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento ng kababalaghan, misteryo at mga totoong horror stories dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, mag-iwan ka rin ng comment kung saan lugar mo pinapanood ang video na ito. Tara na, simulan na natin ang isa na namang nakakakilabot na kwento. Mambabarang sa antiko ang sumpa ng itim na kulam sa liblib na Barrio Real horror story. Noong unang panahon, bago pa man magkaroon ng maayos na kalsada at kuryente sa maraming baryo sa antik, kilala na ang lalawigang ito sa mga kwento ng kababalaghan, kulam, at mga nilalang na hindi maipaliwanag ng ordinaryong tao. Napapalibutan ng kabundukan, makakapal na kagubatan, at malalawak na bukirin ang maraming bahagi ng antik. Dahil sa tahimik at malalayong lugar nito, maraming matatanda noon ang naniniwala na may mga tao raw na nagtatago sa kagubatan at gumagamit ng sinaunang ritual na ipinapasa pa mula sa kanilang mga ninuno. Isa sa pinakakinatatakutang salita noon sa mga baryo ay ang salitang mambabarang. Ayon sa matatanda, ang mambabarang ay hindi simpleng mangkukulam lamang. Sinasabing gumagamit sila ng mga insekto, itim na ritual, at sumpa upang dahan-dahang pahinain ang kanilang biktima. May mga kwento noon na ang isang malusog na tao ay bigla na lamang manghihina, magkakasakit, o minsan ay magsisimulang magsuka ng buhok, putik, o kung ano-anong bagay na hindi maipaliwanag ng doktor. At kadalasan, kapag hindi na kaya ng ospital ang nangyayari, doon na ipinapatawag ang albularyo. Sa isang liblib na baryo sa antik noong dekada 80, may isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao pagsapit ng gabi. Tinatawag nila itong Sitio Balagon. Tahimik ang lugar na iyon tuwing umaga. Makikita mo ang mga batang naglalaro, mga magsasakang papunta sa bukid, at mga matandang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit pagdating ng gabi, nagbabago ang atmosfera ng baryo. Mabilis magsara ng bintana ang mga tao. Hindi na halos may lumalabas. At kahit ang mga aso, bigla na lamang umaatungal sa gitna ng dilim. May isang matandang babae raw kasi na nakatira sa dulo ng baryo, malapit sa masukal na kagubatan. Mag-isa lamang siya sa lumang bahay kubo. Wala raw nakakakita rito tuwing umaga. Ngunit pagsapit ng gabi, may nakikitang kakaibang ilaw sa loob ng kanyang bahay. May mga nakakarinig din ng bulong at tila may mga insekto raw na lumalabas mula sa ilalim ng kanyang kubo. Ang pangalan niya ay Aling Sabel. Tahimik lamang siya kapag nakakasalubong sa daan. Ngunit kakaiba raw ang kanyang mga mata. Parang laging galit, parang may tinatagong madilim na lihim. May mga batang nagsasabing nakita raw nila si Aling Sabel na nakikipag-usap mag-isa sa ilalim ng napakalaking puno ng balete tuwing hating gabi. At minsan, may nakita raw silang tila malalaking uwak at paniki na paikot-ikot sa kanyang bahay. Ngunit walang gustong magsalita tungkol dito. Dahil sa baryong iyon, kapag may nagsalita laban sa pinaghihinalaang mambabarang, bigla raw itong nagkakasakit. Isang gabi, may binatang magsasaka na nagngangalang Ramon ang pauwi mula sa bukid. Malakas ang ulan noon. At habang naglalakad siya sa maputik na daan, napansin niyang tila may nakatingin sa kanya mula sa gilid ng kagubatan. Huminto siya. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng ulan at kuliglig ang kanyang naririnig. Ngunit maya-maya, may naamoy siyang sobrang baho. Amoy nabubulok na hayop. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang gasera. At doon niya nakita isang matandang babae ang nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Basang-basa ito sa ulan. Mahaba ang puting buhok at nakangiti habang nakatitig sa kanya. Ngunit ang pinaka nakakatakot, may tila maiitim na insekto na gumagapang sa kanyang mga braso. Napalunok si Ramon at bago pa siya makatakbo, biglang nagsalita ang matanda. Hindi ka dapat napadpad dito. At doon nagsimulang maranasan ni Ramon
ang pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Ngunit matapos ang gabing iyon, hindi na naging normal ang buhay ni Ramon. Pagdating niya sa kanilang bahay, hindi niya sinabi agad ang kanyang nakita. Nanginginig lamang siyang naupo habang pinagmamasdan ang malakas na ulan sa labas. Napansin iyon ng kanyang asawa na si Lina. "Bakit parang namumutla ka?" tanong nito. Ngunit umiling lamang si Ramon. Ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang maalala ang nakita niya sa ilalim ng puno ng balete. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang buong pamilya, biglang umatungal ng malakas ang mga aso sa labas. Sunod-sunod, parang may nakikita silang hindi ordinaryo. Nagising si Ramon, pawis na pawis siya. At doon niya narinig, may tila kumakaluskos sa bubong ng kanilang bahay. Dahan-dahan. Parang may mabigat na bagay na gumagapang. Napatingin siya sa kisame. Tahimik. Ngunit maya-maya, may narinig siyang mahinang tawa ng matandang babae. Mahina. Ngunit napakalinaw. Napabalikwas siya sa higaan. At sa sobrang takot, hindi siya halos makahinga. Mabilis niyang ginising ang kanyang asawa. "Lina, may tao sa bubong." Ngunit bago pa sila makalabas, may biglang nahulog sa sahig mula sa bubong. Isang malaking itim na insekto. Gumagalaw ito habang nangingisay. Napaatras si Lina sa takot. Ngunit mas lalo silang natakot nang makita nila na maya-maya, may isa pa. At isa pa. Hanggang sa tila may mga insekto nang bumabagsak mula sa kisame. Biglang umiyak ang kanilang anak sa kabilang kwarto. At habang papunta si Lina roon, napansin niyang bumukas mag-isa ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin, kasabay ng mabahong amoy na parang nabubulok na laman. Kinabukasan, biglang nilagnat si Ramon. Mataas na mataas, halos hindi na makatayo. Dinala siya sa bayan upang ipatingin sa doktor. Ngunit wala namang nakitang sakit. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang kanyang kondisyon. Hindi na siya makakain. Namumutla na rin siya. At tuwing gabi, paulit-ulit niyang sinasabing may matandang babae raw na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Hanggang isang madaling araw, bigla siyang napaupo habang hawak ang kanyang tiyan. At sa harap mismo ng kanyang asawa, nagsimula siyang magsuka. Ngunit hindi pagkain ang lumabas, kundi mahabang hibla ng buhok. Kasunod nito, maiitim na likido na sobrang baho. Napahiyaw si Lina. At doon na sila tuluyang natakot. Mabilis nilang ipinatawag ang pinakamatandang albularyo sa kabilang baryo. Pagsapit ng gabi, dumating ang albularyo na si Mang Isko. Tahimik lamang ito habang pinagmamasdan si Ramon. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na bote ng langis at dasal na Latin. Maya-maya, biglang nagdilim ang mukha ng matanda. May malakas na barang na ginawa sa kanya. Biglang nanlamig ang buong bahay. Tahimik ang lahat. At bago pa makapagsalita si Lina, biglang tumahol ng napakalakas ang mga aso sa labas. Sabay-sabay, parang may paparating. Dahan-dahang tumingin si Mang Isko sa bintana. At doon niya nakita, sa gitna ng dilim, may nakatayong matandang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, at nakatitig diretso sa bahay nila Ramon. Ngunit ang pinaka nakakatakot, unti-unti itong ngumiti at maya-maya, bigla itong naglaho sa dilim. Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa kanyang rosaryo. Hindi ordinaryong mambabarang ang kalaban natin. Matagal na niyang ginagawa ito. Kinabukasan, nagpasya ang ilang kalalakihan sa baryo na puntahan ang bahay ni Aling Sabel. May dala silang mga sulo, gulok, at sibat. Galit na galit ang mga tao. Habang papalapit sila sa bahay kubo sa ilalim ng napakalaking puno ng balete, napansin nilang walang tunog ang paligid. Walang ibon, walang kuliglig, tahimik na tahimik. At nang makarating sila sa likod ng kubo, doon nila nakita ang hindi nila malilimutan habang buhay. Nakakalat sa putika ng mga buto ng hayop. May mga nabubulok na kambing at manok. May mga garapon na may lamang maiitim na likido. At may amoy na halos ikasuka ng lahat. Ngunit habang nakatingin sila sa paligid,
May isa sa mga lalaki ang biglang napatingala at doon niya nakita. May isang nilalang na nakadikit sa bubong ng kubo. Namumula ang mga mata. Mahaba ang buhok at unti-unting gumagapang pababa habang nakangiti. Si Aling Sabel. At sa likod niya, unti-unting lumabas mula sa dilim ang daan-daang paniki habang lumalaki ang buwan sa kalangitan. Maraming salamat mga kabsat sa panonood hanggang dulo. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito lang sa Sindak sa Dilim PH para sa mas marami pang totoong kwento ng kababalaghan at misteryo. At tandaan mga kabsat, hindi lahat ng nilalang sa dilim ay tao pa. Mag-ingat kayo lagi. Mabuhay tayong lahat.